So, unclear ang mga photos. Medyo mabilis na yung verification process. Medyo ang KYC ay inayos na nila. Okay, sorry, hindi masyado nakikita. Ayan, so hindi clear masyado. Okay lang. Yes. So, mabilis mabilis. Ayan, nagve-verify lang tayo. Ba't kasi ganito yung mga photos nila? Anong nangyari? So, ayan. Binibilisan yung KYC ngayon. Ito yung medyo magandang balita. Tignan natin mamaya-maya. Pero yun yung good news na nangyari ngayon dito sa Pi Network kasi mabilis na yung KYC. Pag mas mabilis yung KYC, mas maganda kasi ang inaantay lang natin is yung mga projects or apps na kung saan pwede na magamit sa mainnet. Itong KYC isang bottleneck natin pero ngayon parang inaayos naman na at nakikita nyo dire-diretso na yung pag-KYC ko ng parang 10 beses ata yun tapos ito may sumunod na naman. So i-blurred ko lang kasi bawal naman talaga ipakita. Okay? Hindi siya clear mga lodi kasi may mga iba. Unclear photo ko na lang minsan pag di talaga masyadong kilala kasi may mga iba gumagamit nila ng picture tapos parang ina-unclear para lang alam mo na para sa mga bot pero hindi dapat sana ganun kasi may mga iba din na validators basta yes na lang ng yes pero minsan i-check nyo naman kung hindi talaga siya clear lodi hindi pwede huwag nyo nang i-on kasi lahat naman is merong phone na kung saan pwedeng maka-take ng maayos na picture kahit yung mga lumang cellphone pwede ka makapag parang ito hindi siya clear bakit ito lang ba yung picture niya diba so check natin kung gaano tayo katagal mag KYC same to wala hindi mo makilala yung tao dito unclear yung picture sana merong mga iba wag kayong mag-upload ng mga hindi clear dapat yung clear naman para mas maganda lodi kasi kawawa din yung validator dyan okay eto malalaman mo na clear siya yan KYC eto di ko alam anong klaseng picture to wala mga lodi hindi siya wala itim lang in-upload so unclear photo na lang to unclear wag nyo na sabing no unclear nyo na lang para malaman yung mali ng nag-upload para ulitin niya diba eto may mga iba ito talagang napaka solid kitang-kita mo na kamukha niya so yung mga 5 validators yan ang oras mga 1pm medyo maraming nava-validate so ang validators yan bilisan nyo para i-KYC natin lahat to ang mangyari kasi dyan lahat na mava-validate mo o yung reward mo na may bibigay sa'yo ay hindi per validate is 1 pi ang mangyari pupunta yan sa pool tapos hati-hatiin natin kasi maraming mga katulad ko ilan yung na-validate ko pero may mga iba na hindi siya valid so wala akong pi na makukuha doon so paano na yun sayang yung oras ko parang ganoon yung ginawa ng core team para fair na kung saan hati-hati kayo okay yung nalikom dun sa pool yun ang paghatian nyo ayan meron namang next namatay lang kasi hindi siya clear pasensya na unclear siya ulitin mo long karamihan naman unclear is mga banyaga naman so inanyahan ko yung mga validators yan or yung KYC na mag-apply na kayo as validator something went wrong sabi niya please okay yes next may ganun may mga error ulitin nyo lang okay minsan may mga natatakot na pindutin nyo lang wala namang problema dun okay mag-apply lang kayo as validator kung na KYC kayo okay para naman na makatulong kayo sa pag-validate mga lodi ng mga nag-aantay na ng matagal na ma-KYC the review has expired next validation tayo ayan tuloy-tuloy tayo ayan tuloy-tuloy tayo mga lodi eto from China to ayan tapos na naman diba parang 10 na naman yun wala pang isang oras naka-validate ata kung may dumaan sa akin mga 20 plus okay so yan nag-aantay naman tayo check natin importante yung papel kasi ng pag-KYC bakit dito natin malalaman kung kailan malapit na mainnet kasi hindi pa magme-mainnet yan kung half of the community ay hindi siya na KYC walang sense saan nila gagamitin kawawa naman fair nga ang gusto nila diba kaya dapat ma-KYC muna ang karamihan at least 90% bago mag-open mainnet parang ganun tapos yung mga iba sunod na siguro parang ganun yung mga bagong pasok kaya yung mga validators yan open yun na kung wala kang ginagawa para mas maganda wala pa ngayon naantay pero tignan natin mamaya so walang isang oras naka-validate tayo ng 20 plus pero may mga iba na unclear so ina-unclear ko na lang para ma-inform sila na yun yung mali kasi pag ino mo di nila alam kung ano ba yung mali doon mas maganda ilagay mo na unclear kasi yung photo talaga ang hindi siya unclear
Okay? So dito sa PiChat, ito yung bago na update nila na kung saan pwede kang mag-message dun sa isang kakilala mo kung gusto mong i-add sila. For example, paano gamitin yung chat? So, saan ba si Nicholas? Di ko makita. For example, andito, nakita mo si Nicholas dito. Ito yung parang username niya. Copy mo lang yan. Copy username. Okay, tapos balik ka sa my chat, create, tapos lagay mo yan. Hello. Yun. So, ang mangyayari, di ba? Ito yung stake mo siya, 0.21 pi. Pag tinanggap nitong si Densu, yung request mo or yung message mo, yun, ibig sabihin pag receive niya, ano mangyayari? Babalik yung stake mo sa'yo. Okay? Pero pag di niya tinanggap, mawawala yun. So, ano bang dahilan nun bakit ginawa nilang ganun? Kasi para hindi ka send na kung ano-ano. Dapat ang sendan mo lang yung pinagkakatiwalaan mo. So, pag may alam kang developer, kung gusto mong magtanong, pwede mo silang i-message. Okay, mag-send ng request na pwede ba tayong magkaroon ng conversation or pwede ba kitang i-add sa list ko ng mga friends dito sa PiChat. Kasi nga, pag di nila tinanggap, ayaw nilang tanggapin, gumasto ka. Pag tinanggap nila, babalik yung na-stake mo or yung nagastos mo na 0.21. Okay? So, ganun lang. Cancel ko yan. So, dapat piliin mo lang kung sino yung ina-add mo or ka-private message mo para maiwasan din ng scam. Gets? Oh, may dark mode pa sila yan. Not sure lang kung ano nang nangyari dito sa Fireside channel pero check nyo kung ano nangyayari dyan. Balik tayo dito sa Explore. Dito sa mga testnet. Ayan, medyo kailangan pa ng konting tweak dito. Latin, testnet. Nasa testnet lahat oh. Sa testnet. Ayun, testnet lahat. Full, app link. So, depende sa inyo kung gusto nyo mag-test dito sa mga applications na to. Pwede kayong pumunta dito but be careful lang sa pag-connect nyo sa mga wallet nyo. So, ito na mabisitahin natin kasi may mga nagtatanong paano yung pag nakalimutan ko passphrase. So, once nakalimutan mo passphrase, Lodi, wala na yun. Okay, so anong gagawin mo pag nakalimutan mo passphrase? Baguhin mo na yung nakalagay dito sa my mainnet. Yung wallet dito na kung saan dun nila isinisend kasi every time magkakaroon ng once na KYC ka na tapos mo na lahat ng checklist, matic yan. Pag mama-migrate, matic yung coins mo dun sa wallet na ikinonect mo. Kaya make sure, pag di mo na alam talaga yung wallet mo, Lodi, okay? Anong gagawin mo? Pag nakalimutan mo yung passphrase, baguhin mo na, Lodi. Napaka-importante yun. So, saan mo gagawin? Dito. Okay? I-click mo ulit dyan. Ayan. I-click mo ulit doon. Tapos, mag-create ka ng bagong wallet. Okay? You can create a new wallet. Kasi pag nakalimutan mo yung passphrase, wala na. Once na na-create ka ng bagong wallet, make sure nakunin mo yung passphrase mo. I-copy mo yung passphrase mo. After mo nakuha yan, anong gagawin mo? Balik ka doon sa checklist. Okay, dito tayo. So, sabi ko, create a wallet. Pag nakalimutan, di ba? Yung number 2. Once natapos yung number 2, na-complete mo, i-confirm mo dito sa number 3, yung bagong wallet na ginawa mo na alam mo yung passphrase. Click mo lang yan, and then enter mo yung passphrase, Lodi. Tapos, i-confirm mo. Enter mo yung passphrase. Okay? Yung passphrase na ginawa mo dun sa bago mong wallet. Tapos, i-confirm mo lang. Once ma-confirm, tandaan mo, dito, nakalagay yan, andyan, yung tandaan mo lang kahit yung last 4 letters dyan, yung, yan, dito. Yan lang yung tandaan mo, okay na yan. So, pupunta ka dito sa baba. Ito, syempre, nakakamit ka na ng lockup, okay, or gusto mo pwede mong baguhin, di ba, na i-confirm mo yung wallet mo dun. Make sure, eto, sign acknowledgement. Punta ka dito sa my 7, okay? Punta ka dyan, tapos i-check mo yung kung tama ba yung nakasign dito. The wallet address using to sign is, dito nila isi-send yung next na migration. Yung mamamigrate na mga tokens na andyan pa sa phone mo, wala dun sa old wallet mo. Dito nila isi-send. Okay? Ganun lang. Tapos pag nag-green na lahat, ibig sabihin, na-send na dun. Eto sa akin, status complete. Sabi niya, may na-send sa'yo na 1,145. Pero, saan siya na-send? Dun sa old wallet ko na hack. So, napalitan na to. Kaya nakalagay dyan, mga Lodi, na iba yung 2GRP kaysa dun sa kinonfirm kong wallet kasi bagong wallet to. Okay? Bagong wallet. So, makita mo dito, eto, complete na to, pero ba't ibang wallet? Yan yung old wallet ko na pinalitan ko na kung saan sabi ko na hack. Nakasend yan, meron nakalagay na 1,145 na kung saan nakalock dun sa wallet. Pero alam ko, bot na yung may-ari dun yung hacker na may-ari. Pero, kaya nga pinalitan ko. Kaya i-compare mo, ang last nito is, magkaiba. Diba? So, eto, yung mga namina ko dito, namamatay siya. Yung mga namina ko dun, mga Lodi, matic yan na matatransfer dun sa bago kong wallet pag may migration. Okay? Yun lang mga Lodi ang update natin dito sa Pi Network. At yung mga hindi pa mga validators dyan, mag-KYC na kayo. Tumulong kayo
kayo makipag-KYC para matapos. Okay, tumulong kayo mag-validate pala. Okay, so yan lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.